Mega love shout out po at magandang araw sa lahat ng ating mga manonood sa ang sulok man kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako na naman po si Kapitana ni Heinz, ang magbibigay na naman po ng reaction, opinion at point of view dito po sa mga umiingay na mga pinag-uusapan or nagtitrending na mga issue dito guys sa loob ng YouTube, lalo na ngayon sa mga fandom, no, community or sa mga fandom na mga issues. Ayan, so ayan guys, no, for today's reaction video, meron kasi nag-message sa akin na kung ano daw yung reaction ko doon sa bakbakan ngayon sa kay Kuya Andy Kayakap, kasi alam nila last time nagre-reaction ako talaga tungkol kay Kuya Andy Kayakap, no? So ngayon kasi guys, merong mga mainit na palitan ng mga issue, no, doon sa mga Joynatics, no, or I don't know guys kung pro or anti-Joy, pero doon sa mga sumusuporta, no, kay Joy at saka versus dito kay Kuya Andy Kayakap, which is siya po yung naka-scout kay Joy, no? So ayan, meron doon isang komento na doon yata uminit yung ulo ni Kuya Andy, no, kaya na ano niya ito, na tawag dito, na real talk niya, no, o nabanatan niya dito, no, nasabi ng sponsors kung wala daw, o supporters, sabi ng supporters, kung wala daw ang Kalingap at si Kalingap Rob, wala daw ang Joy, no, wala daw si Joy, no, and then sinupalpal nga ito ni Kuya Andy Kayakap na kung wala siya, kung hindi yan na-scout si Joy, walang Joy, no? Pero alam nyo guys, nonsense yung mga ganyang klaseng issue kasi hindi matatapos yan, no? Parang ano lang yan, parang nagtatanong ka kung ano yung nauna, itlog or manok, no? Na parang pabalik-balikan mo na lang yung balik-balik mo na lang yung issue na hindi mo alam kung ano ba talaga, no? So dito sa case ni Kuya Andy, hindi naman dapat pagtalunan yan guys, kasi sa totoo lang naman talaga is, kung wala si Kuya Andy, hindi po na-scout si Joy. Okay? Hindi po nakilala si Joy sa Kalingap. Siguro ang tamang termino dyan or ang tamang salita na gagamitin dyan is, kung wala si Kuya Andy, wala po si Joy, no? Kung hindi na-scout ni Kuya Andy, ay wala po si Joy. But kung wala po ang Kalingap, hindi po nagbago ang buhay ni Joy. Okay? Kumbaga, si Kuya Andy Kayakap po ang naging tulay para po mabago ang buhay ni Joy, no? Kasi dito po, no, nung time na na-scout ni Kuya Andy si pamilya nila ni Joy, di ba? Ay ang intention talaga ni Kuya Andy nung time na yun, tulungan talaga sila kasi kawawa talaga yung sitwasyon nila nung time na yun. Yung bahay nila is yung bubong is pinagtagpi-tagpi lang, no? Minsan may ahas pa doon sa bubong, no? Tapos yung bahay nila is same lang din, si Nanay Imelda lang din yung nagkukumpuni-kumpuni. So ang gusto talaga ni Kuya Andy nung time na yun is matulungan talaga yung pamilya ni Joy, 'di ba, yung bahay nila, at the same time makapag-aral si Joy. Pero siyempre hindi po kayanin ni Kuya Andy yun. So ni-refer niya dito sa Kalingap. Pero I think hindi po intention ni Kuya Andy nung time na yon na i-refer si Joy para maging Kalingap Angel or magkaroon ng love team, kasi nung time na ni-refer ni Kuya Andy si Joy sa kay Kalingap Rob, matagal pa po bago nagkaroon ng love team talaga si Joy, at yun po ang Dan Joy, no? Ibig sabihin, naging Kalingap Angel si Joy, nandyan siya sa Kalingap as beneficiary, pero solo siya, no? Hindi siya yung pagka-scout ng ka-love team agad at saka sumikat. Ang tagal pa, no? So, kumbaga, yung intention talaga ni Kuya Andy nung time na yun is matulungan talaga si Joy na mabago yung buhay niya at makapag-aral. Sinuwerte lang talaga si Joy kasi nagkaroon sila ng Dan Joy na love team siya dito kay Jan at kay Dan, at ito po yung nagbukas ng pinto. Yan, sabihin natin nung time na yon may mga sponsor si Joy, no? Yung mga sponsor si Joy na nung wala pa nga siyang love team, 'di ba? May
'di ba? Na-start na yung bahay yata, no? As far as I remember. So, ibig ko sabihin, yung intention talaga ni Kuya Andy noong time na yun, matulungan talaga si Joy. Sinuwerte lang talaga na nagkaroon ng love team na Dan Joy. At doon po, nagbukas ang pinto ng oportunidad para po kay Joy na talagang bumuhos yung blessings, no? Na magkaroon talaga na maraming mga sponsors na nagmamahal at sumuporta sa kanya, na nakikita naman natin na kahit nawala na yung Dan Joy, kahit nawala na yung love team, na andyan pa din talaga yung mga solido na mga supporters at sponsors na nagmamahal sa kanya. Kagaya nito sa kanila ni Kuya ni Kanoli, no? Kahit wala na yung love team, na andyan pa din sila na talagang patuloy na tumutulong kasi gusto talaga nila na makapagtapos si Joy sa pag-aaral, no? So, ayan guys, no? Kaya hindi na siguro big deal yun guys, no? Na doon tayo mag-focus sa kung sino naka-scout, kung wala ang kalingap. 'Di ba? Doon tayo mag-focus sa kung ano po yung ibinago ng buhay ni Joy, no? So, madali lang naman yan eh. No? Aminin, huwag tayo magpaka-impokrito guys. No? Aminin natin yung totoo at saka huwag nating alisan ng kredito yung tao na karapat-dapat naman talaga para sa kanya yung credit. Okay? Kung wala po si Kuya Andy at hindi niya na-scout si Joy, wala pong Joy sa Kalingap kasi hindi po makilala si Joy. But, bigyan din po natin ng kredito ang Kalingap at ibigyan din po natin ng appreciation na kung wala po ang Kalingap ay hindi po nabago ang buhay ni Joy. So, ibig sabihin, pareho lang po na malaki ang naging parte ng buhay ni Kuya Andy at saka ni Kalingap sa buhay ni Joy, no? So, yun yung pinapasasalamatan ni Joy, guys. So, wag tayo magbigay ng pressure, no? Kumbaga, wag nating papiliin si Joy or wag nating bigyan ng stress si Joy na kung kanino po siya dapat maninindigan, no? Kasi, yun yung katotohanan eh, di ba? Dapat nating pasalamatan si Kuya Andy dahil kung hindi dahil kay Kuya Andy at kung hindi po dahil na-scout niya si Joy, wala po talagang Joy sa Kalingap. Okay? Pero, bigyan din po natin ng pasasalamat ang Kalingap na kung di dahil sa Kalingap, hindi rin po nagbago ang buhay ni Joy. So, pasalamatan natin yung mga taong dapat pasalamatan at ibigyan natin ng kredito yung mga taong dapat bigyan ng kredito. I-appreciate natin and be grateful doon sa mga blessings. No, hindi na kailangan na magpataasan pa tayo ng dito guys, no, ng ere dito kung sino talaga yung dapat kilalanin o kung sino talaga yung dapat na bigyan ng kredito guys. Kasi pareho lang naman na nakakatulong. 'Di ba? Nakakatulong pareho lang din naman yan guys, no? So siguro uminit yung ulo ni Kuya Andy kasi sa totoo lang, kung hindi naman talaga niya na-scout si Joy at hindi niya ni-refer sa Kalingap, hindi niya makikilala si Joy at hindi nagkakaroon ng Dan Joy. So, malaking factor po yun, malaki pong contribution ni Kuya Andy po dito sa kay Joy. 'Di ba? At saka malaki din po ang naging factor at contribution ng Kalingap. Kasi kung hindi dahil sa Kalingap, hindi din po nagbukas yung swerte, hindi din po nagbukas yung pinto ng pagkakataon or ng oportunidad na mabago yung buhay ni Joy, magkakaroon ng bahay at makapag-aral. Diba? So, pareho lang po natin sila na pasasalamatan at bigyan ng appreciation. Ganun lang yun. Hindi dapat mag-away-away na kung sino yung walang, diba? Walang katapusan yan, no? Kasi sabihin ng isa, ay hindi, kung wala si Andy, wala si Joy. Sabihin ng isa, ay hindi, kung wala Kalingap, wala si Joy. So, parang gano'n lang din yun. Ano ang nauna? Itlog or manok, di ba? So, yun lang guys. Ako talaga, mula umpisa saludo talaga ako kay Kuya Andy kasi napaka down to earth niya, no? Kasi kahit na sabihin natin sumikat ang Dan Joy, pero talagang tuloy-tuloy talaga yung pagcha-charity niya. Kumbaga, yung ano niya talaga, yung focus niya talaga is pagcha-charity. Hindi porket na na-scout na si Joy at sumikat si Joy, nag-focus na lang siya sa pagko-content or pagre-reaction kay Joy. As in, tuloy-tuloy talaga yung pagcha-charity niya. Kaya yan talaga yung dapat guys na ibigyan talaga ng appreciation yung mga taong ganyan na ang intention talaga is tumulong. Masasabi talaga natin na charity vlogger talaga si Kuya Andy. Hindi lang yung nag-scout ka lang ng isang talent tapos nakilala, doon ka lang nag-focus, di ba? So, yun lang yun guys. Alam mo, nung time na yun, kung kaya lang ni Kuya Andy na tulungan sila ni Joy, hindi na niya siguro ni-refer sa Kalingap. No? Siya na lang talaga yung tutulong kasi dami naman siya natulungan guys eh. And siyempre, no, isa na din yan si Melka na nabago rin yung buhay nila. So, di ba, mga ganyang klaseng mga vlogger guys, dapat
pasalamatan, hindi na kailangan awayin pa kasi ang laki na naging contribution niya sa Kalingap bilang charity vlogger. At the same time, nakapagbigay po siya ng entertainment diyan sa kay Joy, no? Kasi ang laki kaya na naging impact ng Dan Joy, no? Ang daming taong napapasaya, no? Despite dun sa mga nagkaroon ng problema. Pero di natin may pagkailan na talagang naging masaya po ang mga supporters nung time ng Dan Joy, no? So, dahil yan kay Kuya Andy, no? Dahil yan kay Kuya Andy. At siyempre, dahil din po yan sa Kalingap, no? Pareho lang po yan, no? So, doon sa mga sponsors na talagang focus talaga sila sa pagtulong kay Joy, na intention talaga nila is tulungan para makapagtapos. Saludo po ako sa inyo, no? Hindi ko manila lahat, pero may iba kasi mga sponsor na nag-i-sponsor lang sila kasi kinikilig sila or nag-i-enjoy sila sa love team, no? Kumbaga focus lang talaga sila sa love team, pero may mga sponsor talaga yan na may love team man or wala, talagang tutulong at tutulong sila. So saludo sa inyong lahat, no? So ayan lang guys, no? Saludo din kay Kuya Andy Kayakap kasi napaka down to earth niya, napakabait na tao guys, no? Tahimik lang yan, no? Tahimik lang yan, pero syempre talagang ang salop minsan pag napuno na dapat din kalisin. Tao lang tayo guys, no, na talagang minsan na ano din, no, na napupuno din, no. So ayan, maraming salamat po and God bless everyone.